is up sa inyo mga katropa? It's me, your... Dito pa lang sa part na to, may nararamdaman na akong kakaiba. Kasi nag-flicker yung LED lights ko. Hindi naman nag-flicker out yung LED lights ko kasi. Kaya sabi ko, napaisip ako na, Shims, this is a real thing. It's gonna be an early Halloween. We're gonna be spending the 3 a.m. night. Pero may kwento ko sa inyo before that happens. Before we go to the proper agenda ngayon. Okay? Dito po sa lumang bahay na ito is marami po talaga akong kababalaghan na karanasan nung ako'y bata pa. Tanda ako noon na naiwan ako dito mag-isa kasi may lamay na pinuntahan yung lolo't lola ko. At kortina pa lang yung nandito sa mga pinto sa kwarto. Nandun pa ako sa kabilang kwarto at nakahiga ako at may biglang dumaan na anino. Paglabas ko, sinabi ko, Tay, paglabas ko walang tao. Higit sa lahat, minsan may biglang lumalagabog sa kisame or bubong. Then dito, nag-start na din magloko yung aking lamp, no? Hindi ko alam kung bakit ganito pero this moment, may nararamdaman na talaga akong kakaiba. Nararamdaman mo na may nakakapit or nakayakap sa'yo. Ayan po yung mga karanasan ko sa kwarto na ito at nagpa-flash yung light ko. Natatakot ako. So we're gonna spend the 3 a.m. So mag-e-end tong challenge na to around 2 a.m. kasi 3 a.m. lang naman talaga tayo. And currently, ngayon po ay oras na ba mga katropa? 12:44 na. Okay? So mag-e-end tong 3 a.m. challenge natin around 4 a.m. ng umaga. Gets nyo? Hindi, joke lang. 1 to 2. So mag-e-end siya 3 a.m. talaga. So madalas kasi nararamdaman ko yung mga kababalagan dito around 1 to 2 hanggang 3. Pagdating ng 3 pababa na, pagdating ng 3 to 4, wala na ako nararamdaman na mabigat na presensya or kababalagan pa. Wala na ako nararamdaman. Nararamdaman ko lang yung mga bigat na pakiramdam na yan around 1 to 2 talaga. 1 to 2 ko talaga siya nararamdaman. Ay, yun, 1 to 2 ko talaga siya nararamdaman. Hopefully, this content will be safe and sound and prepare muna tayo before natin start. Sa part naman na ito, biglang nalaglag yung aking stationaries. Pero hindi ko naman siya nadanggel or what. Or hindi ko rin naman nauga yung lamesa ko. Pero yung stationaries ko, biglang nalaglag. Kaya ako'y napatingin at nakapagdasal na lang din sa takot. Hindi na masama or what. Alam ko pong may magagambala akong kaluluwa or something spirits dito sa aming bahay. At sana po, ay gabayan niyo po ako at bigyan niyo po ako ng protection laban sa kanila. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Man, first time ko itong gagawin, pero mas maano daw kasi, mas malakas daw yung presensya ng mga kaluluwa pag Halloween or November. Alam niyo yung araw ng patay. Kasi lahat daw ng kaluluwa is bumabangon ulit or umakit ulit sa mundo pag araw ng patay. Pero every 3 a.m. kasi ang 3, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng 3 a.m. Ang 3 a.m. ata is about dun sa 3 witches. Kung hindi ko lang sure pero ito yung about sa 3 a.m. Yan. So, about yun dun at alam ko na medyo hindi biro to para gawin ko na mag-isa pero sabi ko nga sa inyo bibigyan ko kayo ng quality content ngayong holiday natin. No? Pagpasensyahan nyo na kung ganito ako magsalita ngayon kasi tulog na sila lahat. Ako na lang talaga yung gising. Inantay ko talaga na dumating yung oras na to at may hawak akong rosary. Kasi natatakot talaga ako. To be honest, sobrang matatakotin ko at hindi talaga ako sanay sa mga bagay na ganito at hindi rin ako sanay na manood ng mga Halloween, mga horror things. Wait lang, bagay natin yung ano. Natatakot ako eh. Hindi talaga ako sanay manood ng mga horror movies or magbasa ng mga horror stories. Hindi talaga. So, first time kong gagawin to.
At kung tatanungin niyo ako ano nararamdaman ko, kinakabahan at natatakot kasi ang dami ko ng mga kababalagan na karanasan sa bahay na ito. So, we're gonna spend a whole 2 hours together dito sa Katropa Channel. Okay? So ngayon, para mag-add ng thrill sa challenge na to, kukunin ko yung headphones ko, manonood ako ng mga scary stories dito sa laptop ko, at magta-timelapse tayo. At kung may mangyari man, ikakat natin yung timelapse. Okay? Okay. Timelapse muna tayo habang nanonood ako ng scary stories. Let's go. Sa part na to, tahimik lang talaga ako nanonood ng horror games ni Kuya Christian. Kaso, maya-maya lang, nagparamdam na naman yung kaluskos sa bintana. Hindi pa nagtatagal na nagta-timelapse ako. Nanonood ako ng horror games ni Kuya Chris na Phasmophobia. So, low lang yung volume ng headphones ko. At may narinig akong kaluskos. Kasi, kung hindi nyo alam, yung bintana dito sa may kwarto ko, ang bintana nito, ang harapan is likod bahay. Okay? May narinig akong kaluskos doon. Pero tulog na si Luna, yung manok nakalimlim na. Kaluskos sa bintana yung narinig ko, like kagayang ganito. Ganun. Hindi pa nagtatagal, men. Hindi pa nagtatagal. What the hell is happening here? Nag-decide ulit akong bumalik sa timelapse, kaso may narinig naman akong lagabog sa kusina. To biro, men. Hindi na to biro. Kakastart ko lang ulit ng timelapse, hindi pa rin ulit nagtatagal. Sa kusina naman may lumagabag. Wala naman daga sa amin. Sa labas, marami. Pero sa loob ng bahay, wala. Wala kami nakikita daga sa loob ng bahay. May lumagabag sa kusina. Kasi yung pader dito, ang kabila nito, kusina na. So may lumagabag doon. Pero wala naman tumayo sa kabilang kwarto. Hindi na biro to, man. My goodness. Whew. Yung adrenaline ko nakataas, pre. Di ko alam, pre. Di ko alam. Sa part na to is 3 AM na talaga. At nag-decide akong matulog na kasi talagang inaantok na din talaga ako. Kaso, sabi ko magta-timelapse ako habang natutulog ako. At ikikwento ko sa inyo yung nangyari at yung napansin ko habang natutulog ako. Sa part na to, pahiga na ako at mabigat na talaga yung nararamdaman ko. Like, kita nyo naman parang nagalaw-galaw ako, nagigising-gising ako or hindi ako mapakali kasi talagang may nararamdaman akong kakaiba na parang may nakatingin sa akin sa may likod ng pintuan. At nung bandang 4:00 ata yun, nagising ako. Nakita ko yung screen ko na recording pa yung timelapse. Pero nagtaka ako ngayon dito habang ini-edit ko. Bakit naputol? Tapos nag-freeze lang yung screen ko kung saan yung nakita yung huling clip. Nag-freeze lang talaga yung screen pero recording pa siya. Kaya nag-decide ako na i-end na yung vlog or yung challenge. Kasi talagang iba na yung nararamdaman ko at ayoko nang ituloy pa. Hindi dahil sa natatakot ako or what or duwag ako. Dahil ayoko lang talagang may mangyaring kakaiba talaga. Kasi ako ilang beses ko na din nakita yan. Ang tawag sa kanya sa YouTube kasi or sa social media is The Dream Man. Matangkad siya na parang Slenderman yung bod. Seryoso to ah. Seryoso to. Out of nowhere, man. May gumanta sa balikat ko yun, pero... Ha?